All right, so once again, welcome to all of you to our service today. And the whole week is quite tiring. Nakakapagod siya kasi marami talagang mga gawain itong mga nakaraang araw, itong linggo na to. Because nagkasabay yung uh, preparation for the Bustos for Jesus March or parade at saka yung ating Vacation Bible School. Although yung ating Vacation Bible School is being run by the teachers, yung mga kids teachers natin, tsaka yung mga volunteers ng kids church. But somehow involved pa rin ako kasi ako yung taga-transport ng mga bata sa donasyon. Pauwi. Sa pauwi nila. But as I can see, maraming mga bata yung nag-enjoy. In fact, yung mga sumusunod na araw, nadadagdagan yung attendance nila. Kasi ang nangyayari, yung mga bata, siguro nakukwento doon sa mga kapitbahay, mga kalaro, tuloy yung mga kapitbahay na isasama dito sa sa Vacation Bible School. And so and we're happy for that. As much as possible, we want more kids to experience this. And yung mga magulang din natin, I hope bless din kayo doon sa mga natututunan ng mga anak ninyo. And somehow, even at their young age, nagkakaroon sila ng not only knowledge about the Bible, but of course, their lives being touched by it. So, start. Pwede na lang. Yan, sige. Sa inyo na lang. Okay, so I just would like to show you some pictures about what happened yesterday. Sino yung mga nakasama sa ating Bustos for Jesus Parade, yung ating motorcade hanggang doon sa si engineer nagtatago-tago pa. Siya yung natin banner bearer ito Siya yung nagdala ng isang banner doon sa kanyang pick-up. And just show some pictures. Ito yung mga nangyari kahapon. Actually, nasa unahan yung mga motorsiklo. Kaya tuloy ang nangyari, karamihan ng picture sa kanila. So, karamihan yung mga So, ayan, I think, saan ba papunta yan? Saan na bang lugar yan? San Pedro ba yan? Ayan, ito yung may nag-escort sa atin from Barangay Katakte. And then makita niyo yung na yon, yung maraming speaker na yon, yung mga motorsiklo yung mga tricycle na maraming speaker. Ayan, so ginamit natin yan. Kasi sabi ko, kung ano-anong music yung, dumadagundong sila, di ba, pag dumadaan sa daan. Sabi ko, praise song naman ang ilagay natin sa kanila. And so that's why sila yung nasa unahan. And there's that music, song, Ang pamagat niya ay, Lift High the Lord Our Banner. And the truth is, habang nag-motorcade, yun yung dinideclare natin, yung mga nando sa banners na yon. Ayan, okay? So, daming motorsiklo talaga, Ayan, I think, yan? Papasok na ng Kambaog, lampas na ng Talampas. Hindi, palampas na siya ng Talampas. Papasok na ng Kambaog, So, ayan. Yung part na yan, ang gustong-gusto ko kasi para ka pumapasok sa tunnel, Ayan. So, yan yung isa sa mga pickups na may dalang banner, So, hindi yan yung kay engineer Hindi ko alam kung hindi nakunan yung mga ibang There are 7 of those banners na rainbow colors siya, Yung kompletong colors ng rainbow. And somehow meron tayong konting statement diyan na gusto ipahatid, that we are actually reclaiming the rainbow. Kung saan yung rainbow ay ginamit ng Panginoon as His symbol for His promise. Pangako kasi ng Diyos na hindi niya nagugunawi ng mundo, di ba? Sa pamamagitan ng tubig. Pero someday magugunaw ang mundo sa pamamagitan ng apoy. Mas matindi pala, But point here is this, that rainbow is the sign of God's faithfulness. And that's why we would like to redeem that. Kaya, yan, yung mga banners natin, there are 7 of those na iba-ibang kulay talaga sila. And kumpletong 7 colors. And then we end with a celebration at the gym. So, ang sayan tignan nito kasi iba-ibang churches worshiping together. Even the worship team is a mixture of different churches. And this is a symbol of the churches uniting together para sa bayan ng Bustos. And ang sarap tignan kasi talagang sabi nga namin, iba-ibang pangalan ng churches natin, pero parang iisang church lang tayo. And the truth is, iisa lang naman talaga. Isa lang talaga ito. Okay? Ayan yung mga delegates natin from our church. Okay, yung mga blue people. Yung mga naka-blue. Nasaan kayo dyan? Ayan, okay. So,
parang kalat-kalat kayo dyan, ano? Hindi ko nakita na may isang kumpol-kumpol na blue eh. Ano, hiwa-hiwalay ng upuan, ano? Ayan. And also, ayan, ito yung isa sa mga highlights ng mga ginawa kung saan yung mga pastors, all the pastors present, pinatayo sa harap. And that is a symbol and a gesture of our uniting together. Ano, na kinanta dyan yung pag-isahin mo ang aming mga puso. Ano? And together with us, yung mga bagong elected na mga konsehal, ano, si Engineer Glessy Perez and RC, no, Cabalquinto. And it's a unity between the officials of the town. So symbolism na lang kasi yung mayor hindi present during that time, but we have the vice mayor and some of the councilors. And it's a very touching moment, ano, kasi yung pakiramdam mo na iisa lang kayo, no, walang away, walang kung anumang mga conflicts. But of course, you cannot avoid that, ano, nagkakaroon ng conflicts talaga. But the thing is, at this moment, talagang masasabi mong iisa yung puso ng bawat isa, ano, and may mga t-shirts kami na uniform actually. And one of the pastors, sabi ko sa kanya, I'm sorry kasi yung t-shirt mo mukhang hindi natapos. And I was telling him, sa susunod na lang. Ang sagot niya sa akin, Pastor, uniformity lang yon, uniformity lang. Ang importante dito yung unity ng heart natin. And I was so blessed to hear that. Ano? So, nung sinabi niya yon. And it was a very touching moment during the prayer time that we're being prayed for. Na talagang you can feel. Actually, habang pinagpipray nga kami, na-touch yung sinabi dun sa John chapter 15 ba yun? Or yung prayer ni Jesus, ano? And I think, I felt actually at that time, kasi nung nanalangin si Jesus, ang pinanalangin niya ay magkaisa yung mga mananampalataya. And when I heard that, doon ako lalong na-touch kasi para bang we are answering the prayer of God. No, tayo ngayon yung sumasagot sa panalangin ng Diyos. No, si Jesus, nanalangin siya, sabi niya na magkaisa mga mananampalataya. And na-realize ko lang na parang itong ginagawa natin ito ay sagot doon sa panalangin ni Jesus. Ano, and that's it. And sabi ko nga, welcome to Bustos for Jesus 2025 because we'll be having Bustos for Jesus 2026. Ano, so next year we'll be doing that once again. And this is the group picture. Ayan. Ano, so more than 500 people attended kasi yung upuan sa gitna na yan are 500 chairs. No, lumampas na yan. May mga umupo na sa bleachers. And so, we exceeded the number na target natin. Ano? And medyo nakaka-stress lang kasi kung i-backward mo ng konti yan, hindi namin alam kung gaano talaga karami yung darating. Ano, so, and we're not even sure kung yung mga sumama sa motorcade, sasama din dito sa worship celebration. And to our surprise, ano, maraming hindi na kasama sa motorcade na umattend. And of course, yung mga galing sa motorcade, they also attended. And that's why we have this number. And we give God the glory for that. Ano? So, can we just clap our hands to God for that? And as we were saying, walang ibang maioon or walang ibang maitataas kundi ang pangalan ng Diyos during this time. That's why we didn't, ang mga uniform, ang mga pangalan ng churches nandun sa uniform ng mga members. But during the motorcade, walang pangalan ng churches na inilagay doon sa mga sasakyan. Only the names of God. Ano, so yung Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Shalom. Aware ba kayo doon sa mga names na yun? No? When you say Jehovah Jireh, it means God or the Lord, our provider. Jehovah Shammah, the Lord is with us, or the Lord is there. And then Jehovah Shalom is the Lord is peace. No, Jehovah Makadesh, God or the Lord our righteousness. Tzidkenu pala yun, yung righteousness. Ano, so, ano pa yun? 7 yun eh. Nisi, the Lord our banner. No? So these are the names of God. And aside from that, meron pa kami nilagay doon sa mga sasakyan na names of Jesus naman. No? King of Kings, Lord of Lords, Prince of Peace, Everlasting Father. His name is Wonderful, Counselor, Mighty God, the Lamb of God, Redeemer, Savior, the High Priest. Ang daming pangalan. Ano? So puro pangalan ng Diyos yon na walang pangalan ng church. Why? Kasi ang gusto nating isigaw dito sa motorcade na to ay yung pangalan ng Diyos.
no, na nagahari dito sa bayan ng Bustos na to. Ano? And when God is ruling and reigning in a certain place, you can be sure that there will be peace, there is joy, there is love, there is power, there's healing, there is freedom. No, yung mga bagay na yun yung maaasahan natin pag naroon ng Panginoon. Ano? So, let us expect more from God. Marami pang gagawin ng Panginoon, I believe. Okay? So, let's continue with our series today, Created for Significance. Ano? So, pwede bang tingnan mo muna yung katabi mo? Yan, check mo muna. Gising ka pa ba? Maaga pa? Okay? Sabihin mo sa kanya, you are significant. In fact, you matter to God. You matter to God. Ano? So, mahalaga tayo sa Panginoon. May value po tayo. Ano? So, God welcomes us. God seeks us. No? Hinahanap tayo ng Diyos. Kasi lagi tayo nagtatago no? And gusto ng Panginoon ma-reconnect tayo sa Kanya. Ano? And therefore, there is great rejoicing when people goes to God. Ano? So, natutuwa ang Diyos pag lumalapit tayo sa Kanya. And we have to remember that always, that God is seeking for us. And then, the second week, we talk about You Have a Purpose, Part 1. And this is in line with the Mother's Day. Kaya merong Part 2 yan, on Father's Day naman. Ano? So, titingnan naman natin yung purpose ng Lord sa mga tatay. Ano? And then, week 3, we talk about your worth in God's eyes. No, kasi sa paningin natin, from time to time, bumababa yung value natin. Ano? But when it comes to God, His value about us remains the same. Okay? Pwede nating isama yung mga kids na yan doon sa kabila para mag-enjoy din sila. No? So, last week we talked about investing your life on what really matters. No, dahil ikaw ay significant, yung buhay mo ay mahalaga, makabuluhan, and therefore, kailangan mong i-invest yan doon sa talagang nararapat. Ano? And God wants us to invest our lives on what is eternal. No, in fact, lahat ng ginagawa natin dito sa lupa, kahit sabi mong physical yan, may kinalaman din siya in the spiritual. Because at the end of everything, ang matitira sa atin yung spirit natin. No, itong katawan lupa na ito, someday, mawawala ito, mamamatay, sabi nga, magiging abo, pero at the coming of the Lord, bubuhayin niya into a new body. No, hindi na siya physical body, but it's called a spirit body. Not a spiritual body, but a spirit body. No, kagaya nung kay Kristo na lumulusot doon sa mga pader. No? Hindi ibig sabihin multo tayo. No? Hindi yun ang ibig sabihin nun. But it is a different kind of body which is incorruptible. No? Hindi na nabubulok, hindi na siya naaagnas. Okay? So, a body that is designed for eternity. No? Eternal. Okay, so yun actually pinaka-importante talaga, no, na ang mata natin, yes, habang nabubuhay tayo dito, nakatingin pa rin tayo doon sa eternity natin. Kasi sa eternity, yun na yung buhay na walang hanggan. No, ang buhay dito sa lupa ay hindi permanent, ano? So temporary lang tayo dito sa lupa, dumadaan lang tayo. Ano? And that's why some people are alive today, some people are born, yung kagaya ng baby na yon, that's a new life. Ilang buwan lang yung bata na yan? 9, kana 9 months lang niya. So, yan, 7 na buwan pa lang siyang nabubuhay dito sa mundo. Ano? Yung iba sa atin, ilang taon nang nabubuhay dito sa mundo. Ayaw niyo sumagot. So, ayaw niyo sumagot. Okay. So, for how many years now, nabubuhay tayo dito sa mundo? But, even if you live to be 100 years old, centenarian ka, still, hindi pa rin mahaba yan. Why? Kasi ikumpara mo sa eternity, walang-wala yan. Baliwala yan. No? So that's why, parang kumbaga pag-isipin natin, hindi naman baliwala ang buhay natin dito sa mundo, pero ang sinasabi ko, maigsi na nga lang yung buhay natin dito sa mundo, gamitin na natin siya, i-invest na natin siya ng tama. So that we will be able to enter eternity with confidence. So now, let's look at this. The key to significance, that's faithfulness. Okay? Pagiging matapat. Can we all stand up? Let's look at the scriptures right now. I'll be reading from Luke chapter 16, verses 10 to 13. Okay, so tingin na lang po kayo sa screen kung wala kayong dalang Bible. Or you can check on your gadgets. So,
Let me read Luke chapter 16, verses 10 to 13. It says here, one who is faithful in a very little is also faithful in much. And one who is dishonest in a very little is also dishonest in much. If then you have not been faithful in the unrighteous wealth, who will entrust to you the true riches? And if you have not been faithful in that which is another's, who will give you that which is your own? No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Let me just read the Tagalog version also. Basahin ko lang din. Maiksi lang naman kasi siya. Sabi dito, ang matapat sa kakaunti ay matapat din sa marami. Ang hindi matuwid sa kakaunti ay hindi rin matuwid sa marami. Kaya nga kung hindi kayo naging matapat sa hindi matuwid na kayamanan, paano pang ipagkakatiwala sa inyo ang tunay na kayamanan? Kung hindi kayo naging matapat sa pag-aari ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng sa inyong sarili? Walang lingkod na makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang isa, o kaya magtatapat siya sa isa at mamumuhi sa isa. Hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Can we just bow down our heads and let us close our eyes and let's just thank the Lord for His word. Oh, Father, thank you, Father, that you're blessing this time as your word is read, Lord God, and as your children opens up their hearts, Lord God, and their minds to your word, to your message, Lord. I pray that you will speak personally to each and every one of us. And I pray even, O Lord, that as you speak to us, Lord God, enable us, Lord, to search our hearts, Lord God. And I pray even, Father, that each one, Lord, will be humble enough, Lord God, to submit to your word and to really, God, make changes and adjustment in each one's life, Lord God, as you speak to us. Thank you for your grace that you've made available for us, even abounding, Lord God, to sustain us, to guide us, to even give us the strength, Lord God, to do your will. And we thank you, Lord, that you're showering us with favor today. We honor you, Lord, and we give you back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, you can take your seats now. All right. Created for significance. And let's look at the key. Now, so when you say faithfulness, sa Tagalog, katapatan. Ano? So, faithful. Maraming pinaggagamitan itong salita na to. In fact, sa Bible, sabi rito, it describes the unwavering commitment of God to His promises. No, ang number one na matapat ay ang Panginoon. He is our model for everything. For all good things, ang Panginoon ang model natin. No, if you want to see someone who is faithful, then you look at God. He is the ultimate, one who is faithful. No, so siya yung pinaka-best na halimbawa ng katapatan. No, his commitment is unwavering. He is true to his promises. And when he said he loves us, he pinatunayan niya. No? He proves it by what? Unang-una, hinugasan niya yung paa ng mga disciples. Sinong master ang gagawa ng ganon? Di ba? So he's called the rabbi, a teacher. No? He's hindi basta-basta teacher. Pinakamataas na teacher. And he did wash the feet of the disciples. And ultimately, he proved his love to us by dying on the cross for every one of us. To pay for the sin that he did not commit. Nasa atin, di ba? Hindi makatarungan yun. Hindi makatarungan. That is unjust. Na ikaw ay parurusahan sa kasalanan na hindi mo ginawa. Meron ba sa inyo papayag ng ganon? Parurusahan ka sa kasalanan na hindi mo ginawa. Or yung magbabayad ka ng utang na hindi sa'yo. O, kita niyan. So, hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Kaya mag-ingat kayo pag pumipirma kayo ng mga... Anong tawag doon? Co-maker? Pagka co-maker ka, ikaw ang savior nung umutang. And you don't want that, di ba? Pag hinahabol na yung, sinisingil na yung ginarantor mo, dahil hinahabol ka na rin nung nagpautang, di ba? So you feel unfair ito at tinulungan ko siya, ngayon ako nagdurusa. But not with God.
Not with God, He loved us so much that He was willing to pay the price. Binayaran niya talaga yung dapat na eksaktong presyo nung dapat pagbayaran sa kasalanan natin. And that is kamatayan. No, kamatayan yung kabayaran sa kasalanan natin. And He was faithful to the end. No, naging matapat siya hanggang sa huli. In fact, when He was dying on the cross, talagang He was even praying for those who crucified Him. No, ganon din tayo, di ba? Tayo rin, di natin kaya yon. Isipin mo, i-bless mo pa yung mga pumako sa'yo. Yung mga nakasakit sa'yo. So, faithfulness in the Bible talks about God's faithfulness. Now, the ultimate expression of being truthful and reliable and dependable. So, it also talks about the steadfastness and loyalty expected among believers. Sabi nga, yung maging tapat sa pananampalataya hanggang huli. Kung si Jesus hanggang sa kamatayan, tayo rin, hanggang sa kamatayan ang pananampalataya natin. Dapat ganun. Dapat ganun. Kasi nasa atin yung bola eh. Yung decision, yung choice ay nasa atin kung magtutuloy tayo sa pananampalataya natin. And I hope that every one of us will make that decision every day of our lives to remain true to our faith in God. Manatili tayo sa pananampalataya natin sa Diyos. Walang bibitaw, walang bibigay. As God had made you faithful, made you significant, then be faithful to Him. So, to be faithful also means to remain true, constant, and loyal to someone or something, especially in the context of relationship. And also, faithfulness can also mean being dependable. Ayan, nabanggit ko ito kanina, trustworthy and keeping promises as seen in the faithful worker or a faithful translation. So in the spiritual context, being faithful often refers to having strong faith in God and remaining true to one's beliefs and practices. Ito yung pinakitang faithfulness ng mga disciples after the resurrection of Jesus Christ. They remained faithful in their faith, believing that Jesus Christ resurrected to the point of being martyred. Sila ay namatay dahil sa kanilang pananampalataya. And that is what you call faithfulness in the faith. May mga mananampalataya noon na pinili nila na mamatay kaysa itakwil ang Diyos. Kaysa tawag doon yung i-deny nila yung kanilang pananampalataya. And I hope the Lord will find people like that in our time. Sa pagdating ng panahon na to, at sa mga darating pang panahon, sinasabi nga na darating yung panahon na tayo mahihirapan sa pananampalataya natin, we will be challenged. Because if you look at the world today, yung mga Kristiyano talaga ang madalas na nakakaranas ng persecution. In fact, in other countries, may mga namamatay na Kristiyano because of their faith. So, sa atin, walang ganun. Kaya lang, malaya tayo, wala tayong ganung klase ng persecution, pero dahil siguro sa sobrang freedom na meron tayo, the tendency is to somehow drift away from the faith. Maraming mga bagay yung pwedeng makaagaw ng ating pananampalataya. And the work of the devil is so subtle. Ang gawain ng diablo ay tuso eh. Hindi mo mamamalayan. Yun ang pinakamahirap dito, yung hindi mo namamalayan. Di ba? You can just think about it. When you look at your gadgets, kagaya kanina, biktima ako niyan eh. Sabi ko, sisend ko kay JP yung PowerPoint ng message. And when I open my messenger, ay nakita ko meron palang notification from Christian churches, Christian church leaders, yung association ng mga pastors. I look at it. Meron din dun sa mga Christian leaders. Tapos meron pa dun sa His Grace, mga notifications. Maya, pinatay ko yung computer. Pagtalikod ko, teka muna, meron akong dapat na gagawin dun sa computer. Ano nga ba talaga yung gagawin ko kanina? And then when I remember JP, bumalik ko lang ako sa computer and I did what I have to do.
What I'm trying to say is, mga bagay ang pwede makadistract sa'yo. Na minsan, may gusto ka lang, kagaya nun, no? Mag-email or mag-send ka ng message, but because there are other messages, tendency yung dapat na gagawin mo, hindi mo magawa agad. Na hindi mo magawa agad. Kasi maraming bagay makakadistract sa atin ngayon. Ano? So, sometimes nakakalimutan mo na kung ano yung gagawin mo kasi you browse. Ano? And that's like a subtle work of the enemy. Hindi ko sinasabing gawain ng dyablo yon, pero parang ganun yung gawain ng dyablo. No, na hindi ka niya bibiglain, natatalikod ka sa pananampalataya mo, pero hindi mo namamalayan, lumayo ka na pala sa Diyos. I don't know about you, but have you experienced yung parang nami-miss mo ang Diyos? Na parang nami-miss mo, minsan sobrang dami ng ginagawa mo, sobrang busy mo, na, of course, yes, you can pray, you can read the Bible, you can worship. Pero iba kasi yung mas malalim na oras, na yung mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ano? So iba yun eh. When you are deep in your time with God, na talagang mamimiss mo yung time na yun. Ano? So, ngayon, kung hindi malalim ang iyong relasyon sa Panginoon, hindi mo mamimiss yon. Na wala kang mamimiss. Di ba? Sa isang tao, pagka lagi mong kausap yung tao, you develop a bond with that person. Especially if you enjoy conversing with that person, lumalalim yung pagkakilala nyo sa isa't isa, it comes to a point, parang mamimiss mo yung ganong klase ng usapan. Ano? And that's what I'm trying to say. Sana mamiss natin yung, wag sana nating mamiss. Kasi pag sabi mong na-miss, ibig sabihin, hindi mo na nagagawa. Di ba? And I hope every one of us will really have that desire. Ano? And one of my favorite songs is As the Deer. Ano? Yung sabi nung, nasa Psalms yun eh. Sabi niya, as the deer pants for water, so my soul longs for you. Ano? And that is really my desire. Sabi ko sana yung puso natin laging uhaw sa Panginoon. Ano? Lagi tayong uhaw doon sa Kanyang presence. No, dahil na-enjoy natin yung Kanyang presensya. And I said a while ago, sabi ko, kung ang presence ng Diyos ay nariyan, then there is the fullness of joy. There is life, there is love, there is peace, no, there is hope, there is, there's healing, Kung nasaan ang Panginoon, nandoon itong mga bagay na ito. And that's why, posible talaga na mamimiss mo yung presence ng Panginoon. Okay? And so, what does it mean to be faithful? What does it mean to be faithful when it comes to being significant? No? So first thing we can see here, being faithful means valuing even the small things. No, maging tapat ka kahit doon sa mga maliliit na bagay. No? And kagaya sinabi kanina, one who is faithful in a very little is also faithful in much. And one who is dishonest in very little is also dishonest in much. And if then you have not been faithful in the unrighteous wealth, who will entrust to you the true riches? And I just realized when I was studying this, na-realize ko lang, magiging faithful ka sa mga bagay na pinapahalagahan mo. Di ba? Would you agree with me? Di ba kung isang bagay ay mahalaga para sa'yo, you will be faithful with that thing. Kahit sabihin mong maliit lang na bagay yan, pero dahil pinapahalagahan mo, then you remain faithful to it. Aalagaan mo, ingatan mo. And that's how you show value, right? Sa akin, pagka may mga nagbibigay, especially like, for example, a damit or whatever, I'm make sure that I use it, especially pag makikita ko yung nagbigay. You know why? Kasi gusto ko ipakita doon sa nagbibigay na talagang nai-enjoy ko yung kanyang binigay and I appreciate it so much, I value it, and I'm enjoying what he or she has given. As opposed to, hindi mo sinusuot, tapos, o kaya makita nung nagbigay, ibang may suot. Binigay mo sa iba. May kilala akong ganon, binawi niya yung binigay niya. Why? Kasi sabi niya, binigay ko sa'yo yan kasi para sa'yo talaga yan, no? Binili ko yan para sa'yo. Nakita niya, suot nung iba.
Soli mo sa akin. Nagalit siya. Now, why? Kasi when somebody gives you something, it means ito yung value mo sa kanya. Okay, kaya minsan pagka mayaman yung bibigyan mo, hindi mo na alam kung anong bibigay mo kasi meron na siya lahat eh. Hindi ba? So you honor the person with whatever you're going to give that person. And God gave us something so precious because God values us so much. I realize, kaya faithful ang Diyos sa atin kasi valuable tayo sa Kanya eh. I don't know if you realize that. Mahalaga tayo sa Diyos. And that's why He is true to His promises. He is, sabi nga, nothing and no one can separate us from His love. He loves us regardless. Pero hindi ibig sabihin na kahit magkasala ka na magkasala ay maliligtas ka. No, kasi hindi natin pwedeng i-equate yun ng ganun eh. Dahil mahal ako ng Diyos, ligtas ako. No. Dahil mahal ka ng Diyos, binigyan ka niya ng free will. Hindi ka niya pinipilit. No, hindi ka niya pinipilit na mahalin mo siya. But you have to make a decision. He is offering you His love. And He offers you that He tells you that He is going to remain faithful to you. Now the choice is yours. The choice is yours. Tatanggapin mo ba yung pag-ibig ng Diyos? And when you receive that, you are assured that He will remain true to the end. In fact, nagbibilang na lang tayo ng panahon. We will see each other face to face. Mamimit natin ang Diyos face to face. And I tell you, habang papalapit yung panahon na yon, lalong dadami yung mga bagay na hahatak sa atin palayo sa Diyos. So will you remain faithful to God? What are the things that you value in your life? Ano yung mga bagay na pinapahalagan mo? Minsan, kung ano yung binavalue mo talaga, doon nakatali ang buhay mo. You know, there are people whose lives are tied to their wealth. So may nabasa akong isang article na yung isang businessman, he was nabaril siya sa dibdib. And he just fell on the stairs, yung steps ng stairs sa papunta sa office niya. And on his last moment, talagang nasambit niya yung pangalan ng 3 anak niya. Kaya lang, the thing is, doon sa kamay niya, talagang matindi yung pagkakahawak niya doon sa kanyang Rolex. Kaya pala siya nabaril kasi may gustong kumuha ng Rolex niya. Ayaw niyang ibigay, binaril tuloy siya. So parang napaisip ko ngayon, alin nga ba talagang mas valuable sa iyo? Di ba? I mean, if you value your children, binigay mo na lang sana yung Rolex para hindi ka na nabaril. Di ba? So where is your life tied? Kasi kung ano yung pinapahalagahan mo, nakadugtong sa buhay mo yon. No, you value your family, you remain faithful to your family. Di ba? To your wife, to your children. When you say that, I will always be here for you, my son, my daughter, then you will remain true to that. So, I have my daughter. Lumabas yata, Okay lang, mabuti lumabas siya. May kwento nga, Dahil maliit pa lang kasi yan, sabi ko, I'm really committed to this little girl. So that I will always love her. I will always be ready to support her. She's now 27, turning 28. She's 28, turning 29 pala. Sorry. Baby ko pa rin siya hanggang ngayon. There was one time, I was driving pauwi. Nakita ko siya naglalakad pa opposite direction, papunta doon sa Alpha Mart. And I said, alam ko sa Alpha Mart pupunta to. So I made a U-turn. Pagbalik ko, nandun na siya sa Alpha Mart. Ang bilis maglakad. And then, hinanap ko siya ron. Pagdating doon, sa loob-loob ko, ano kayang bibilhin nito? Now, when anong bibilhin mo? Ganyan, bili raw siya ng gatas niya, tsaka yung mga, some things, Pagdating sa counter, bumubunot ako. Sabi niya, Daddy, ako na magbabayad. Sure ka, meron ka. Meron akong dala, but pupunta ba ako dito nung walang dala? Di, parang ganon. You know what? I still enjoy treating her
Sa ibang magulang kasi pagka-graduate na yung anak, wala ka ng allowance, wala ka ng, di ba? Putol na yung aking suporta sa'yo kasi magtatrabaho ka na eh. Or dapat ako suportahan mo. Ikaw may sagot sa kuryente, ha? Binibigyan natin ng toka yung mga anak natin. But for me, she remains my baby. Kaya pagka may sinabi siyang, Daddy, bili mo ako nito. At that age. At that age. So, bibilan ko pa rin. No? Nag-i-enjoy pa rin akong i-bless siya. Nag-i-enjoy pa rin akong bilhan siya ng mga bagay-bagay para sa kanya. And sometimes, yun nga, minsan nag-uunahan kami magbayad. And you see, when I do that, I am reminded about God. Because God is a Father. God is a Father. And so He remains true to His word that we are important to Him. That He values us so much. No, kaya yung mga bagay na pinapahalagan mo, sigurado mahal mo rin yung mga bagay na yon. Kaya kahit sa mata siguro ng ibang tao, maliit na bagay lang yan. Naku, ano lang naman yan? Relo lang naman yan. Ba't hindi mo pa pabayaan? Sira na. I have a watch. Imitation watch lang yon. First regalo ng anak ko sa akin na pinag-ipunan niya. Although it's just an imitation watch. Nandun sa bahay, hindi ko siya tinatapon. In fact, I'm planning to have it restored. Binavalue ko yon. Kasi bigay ng anak ko yon eh. Yeah? Now, what is it that God has given you na pwede mong i-value? Yeah? Kadalasan kasi ang binavalue natin, pera. Di ba? May value yan. 100 is still 100. But of course, yes, in fact, dito ginamit nga yung salitang pera or yung wealth eh. Di ba? Walang masama na i-value mo to. Why? Kasi binigay din ng Diyos sa'yo yan eh. But when you say you are faithful in the wealth that God has given you, paano mo pinapahalagaan ito? And kung paano mo pinapahalagaan ito, makikitain kung paano mo siya ginagamit. Yeah? So things like that. Money. So you use it properly and you don't waste it. You don't waste it. In fact, you have to use it in the things that pertains to God. No? One that will honor God. Ano pa yung mga bagay na binavalue natin? Yung health natin. Your health. Sabi nga, health is wealth. Bakit yung pagkakasabi ng wealth parang tinatamad kayo? Wealth. Parang ganun-ganon lang. No? Pero guess what? Di ba? Pag nawala yan, I know somebody, nung nasa ospital siya at pinagmamalaki niya, kung wala akong pera, hindi ako makakapasok dito sa ospital na ganito. Parang hotel nga naman yung ospital. Pero the fact remains, may sakit ka pa rin. And ang pinakamasaklap nun, towards the end of his life, he was actually saying, ibibigay ko lahat ng pera ko na ito, gumaling lang ako. Yun yung masakit na part nun. So, sabi ko, I would rather spend my money helping people rather than spend it on my hospitalization. Di ba? Gagastos ka na malaki sa ospital, right? Nowadays, pag na-hospital ka, dalawa na iniisip mo kung gagaling ka ba o kung magkano babayaran mo. And pag naisip mo kung magkano yung babayaran mo, parang ayaw mong gumaling. Di ba? Yun yung problema natin di ba? Mahihirapan kang gumaling pag naiisip mo na lumalaki yung bill namin dito araw-araw. Di ba? Imbis na makampante ka, ma-excite ka na, makakalabas ka na, feeling mo magkano kaya ang babayaran namin dito. Laging ganun ang iniisip natin No? But the thing is, yun nga, we have to take care of our health. Blessing din ng Panginoon yan. Masaya ba kayo na nakakatulog kayo ng eksakto sa oras? Ako hindi. Kasi hindi eksakto tulog ko. Laging kulang yung tulog ko. But I thank the Lord that even with those amount of hours of sleep, nakatulog pa rin ako. So, yung mga ganong bagay, we thank the Lord for that. What else? Yun nga, yung relationship natin. You remain faithful in that relationship because that is valuable to you.
O kaya nga sinasabi natin, hindi natin basta-basta tinatapon yung mga relationship natin. Meron ka ba sa bahay ninyo na napakatagal na, hanggang ngayon hindi mo pa rin tinatapon? Bakit hindi mo tinatapon? May instrumental value. Sentimental value. Di ba, bigay ito ni ito yung napulot kong bato noon dun sa Di ba? Sino rito yung mga sentimental people? Ingat kayo kasi baka raw maging sentimental daw yan And then yung iba na sobrang sa pagiging sentimental, bandang huli naging sentimental na siya. But point is, may mga ganun tayo mga bagay. Ayaw mong itapon kasi memorable sa'yo yun So you don't value the thing, but you value the memory of that thing. Di ba? That's why you take care of it. So that's part of being faithful, taking care of it. So kaya nga sinasabi dito, if you are not faithful in the little things, hindi ka rin daw magiging faithful do sa malalaking bagay. Kaya kung hindi mo kayang pahalagahan yung maliliit na bagay, yung bagay, malamang hindi mo rin siya mapapahalagahan. So hindi mo maiingatan. And that's why nag-uumpisa lahat talaga sa maliliit. Even sa trabaho, mag-uumpisa ka talaga sa mababa. And there are people who've really accomplished coming from down under and being able to climb the ranks. Nakakaakyat talaga sila. Why? Because they were faithful in that lowly position that they are in. Pagbutihin mo kahit hanggat nandiyan ka sa maliit na bagay, mababang position na yan. Di ba? Kasi may iba, wala sa job description ko yan. Wala naman sa job description ko yung magtimpla ng kape para kay boss. Baka masarap ka magtimpla, kaya pinagtitimpla ka. Di ba? Baka naman yung boss mo, pag pinagtimpla ka ng kape, nakikipagkwentuhan pa sa'yo habang nagkakape siya. That is something. Di ba? When you do things with joy and you do it excellently, I tell you, yung maliit na bagay na naging faithful ka, naging excellent ka, ang gagawin ng Diyos sa'yo, ipopromote ka to something higher. So merong iba kasi pagpasok pa lang, ang taas na kaagad ng position. Ang taas ng pwesto kaagad. Kasi sila yung naglilinis ng mga bintana dun sa top floor. Mataas ang position ko dito Doon ako sa top floor. Tapos makita-kita ko naglilinis pala ng mga salamin doon sa top floor. I'm not talking about that, okay? What I'm trying to say is if you are faithful in the little things, God will promote you. Sa work mo, mag-enjoy ka. Enjoyin mo yung work mo. Kahit sabihin mong mababa lang position mo or mababa sweldo mo, gawin mo ng may masaya. Tingnan mo kung ano mangyari. If you are faithful, that means you are reliable. Makikita ng boss mo, pag binigay ko to kay, sigurado, consider it done. Wala na akong poproblemahin dyan. Wala na akong isipin. Pag sinabmit niya sa akin yan, sigurado, hindi lang ako satisfied. Matutuwa ako dito sa trabaho niya. Kasi faithful yung tao na yun Very, very dependable, reliable. Di ba? Are you that kind of person in your work? Yung iba sa inyo, wala naman kayong amo Kayo nga yung boss Di ba? But I tell you, if you do that, you will climb in the ranks. You will not climb the stairs. You will climb the ranks. Sabihin, aakyat ka, angat ka sa position mo. Yun yung gusto ng Panginoon. If a person cannot be faithful in managing the things that are least, they should not be trusted to be faithful in handling the things that are much. The truth is, kapag ikaw ay nasubukan na at hindi natuwa yung nagpagawa sa'yo, malamang di ka na makaulit. Pero pag nag-enjoy yung tao, natuwa doon sa ginawa mo, the more na magpapagawa sa'yo. Minsan, sa rin yan mga performance, di ba? Ginalingan mo, tapos dahil ginalingan mo, ikaw na lagi yung tinatawag. Sa school, ganun din. You notice that? Kasi magaling So minsan, ayaw mo nang tumingin doon sa teacher, ikaw pa rin ang tinatawag. Mga teachers ba kayo? I think you're teachers kayo, Yeah. So, ganun ba ginagawa niya pagka, pag yung bata ay magaling, siya lagi.
Hindi sa pagyayabang, ano po, nung elementary high school ako, ganun din. Gusto ko talagang galingan eh. Banda huli, sabi ko, parang nagsisisi na ako kasi ako lagi tinatawag. So, tapos, drawing ako. So, hanggang sa principal's office, napapatawag ako sa principal's office. Hindi dahil may ginawa akong masama. So, yung principal, pinapatawag ako. Kasi hindi pa uso computer noon. Okay? Biglang lumitaw yung edad. Wala pang computer kasi yung time na yan. May nakakaalam pa ba ng stylus? Tumatawa kayo dyan. Alam niyo ba yung stylus dati? Stencil. I-drawing mo yon, tapos i-print nila sa printing press. Ako yung taga-drawing dati. And ang masaklap noon, hindi lang yung principal na nagpapagawa. Minsan may mga teachers, tatawagin ako. Pati yung mga pangalan nila doon sa pinto, ako yung taga-lettering dati. And sometimes, kasisi-sisi ba talaga yon na dahil ginalingan mo, ang daming nagtitiwala sa'yo? Hindi. Hindi nakakasisi yon. In fact, you enjoy doing that. Kasi maraming nagtitiwala sa'yo. Yun ang ibig sabihin nun. You have other teachers. Minsan kahit hindi ko na nga teacher, pinapatawag pa ako. Sa magpapadrawing, magpapalettering, gano'n. So you do your job well, that is faithfulness in the things that God has given you. Ngayon, kung unfaithful ka naman, then, ano mangyayari? You will not be trusted. Ganun lang siya kasimple. And the Bible says, the Lord will entrust you with the true riches. And what are those true riches? These are spiritual things. So, when I was not yet a pastor, somebody came to church na nag-prophesy siya. We were prophesied. Pagdating sa akin, sabi niya gano'n, "Are you working in finances?" Sabi niya gano'n. Sabi ko, "Well, I'm not. But I have a small business." Sabi ko gano'n. Sabi niya, "You know what? For sure, money will come, but God is going to entrust you with the true riches of heaven. And these are the souls of men. They will come to you and you will disciple them, you will minister to them." Yun yung mga words na binigkas. And that time, I was not yet a pastor. And eventually, the desire to serve the Lord, alam mo yun, mas matindi siya. And later on, eto na ako ngayon. And I value you because you are the true riches of heaven. You are the true riches of heaven. Your souls. Okay, number 2, valuing that belongs to another. Valuing that which belongs to another. So yung faithfulness is valuing or taking care of that which belongs to another. By the way, yung sinabi kanina, being faithful even with the least or small things. In fact, the Bible tells us money is one of those least things. Yung pera daw ay hindi ganon ka halaga. And yet, you take care of it. Ngayon, kung paano ka mag-ingat nung kayamanan na binigay ng Lord sa'yo, then you can be trusted with even the bigger things. At ito naman ngayon, sinasabi, kung paano pinapahalagahan naman yung pag-aari ng iba. That is being faithful. Have you experienced something it was entrusted to you, tapos yung pinagkatiwala sa'yo ay something happened? Parang hindi mo alam paano mo sasabihin doon sa may-ari. Kagaya ng kotse. Sa Amerika daw, ayaw nilang ipahiram yung mga kotse nila. Kasi anything happens, yung may-ari ang hahabulin. So, kaya nga sabi nila, papahiram ko na lang sa yung asawa ko, wag na yung kotse. Hindi, lang yun? Figure of speech lang yun. Point is, kung hindi sa'yo, dapat mas lalo mong ingatan, di ba? So this is not just about property of another person. But I think what the Lord is saying here is His property. The Bible says, the earth is the Lord's and everything in it. Pag-aari daw ng Diyos ang buong mundo at lahat ng meron dito. So ibig sabihin,
Lahat ng nakikita mo rito, pag-aari ng Diyos. Itong building na to, pag-aari ni Aling Nene Santos. Pero totoo may-ari talaga nito ay ang Panginoon. Donate na. That's why we beautify it, we clean it, so inaalagaan natin. So pagka may nasisira dito, hindi na natin pinapaalam sa Kanya. Hindi dahil natakot tayo. Ibig sabihin, tayo na mismo yung nagre-repair. So, kasi merong iba, dahil nagre-rent ka lang, tawagin mo yung may-ari, sabihin mo, may sira itong kung mga doorknobs lang naman, tsaka mga gripo-gripo, pwede mo nang gawin yan. Di ba? You take care of this as if it is yours. So lahat ng tinirahan namin, lahat ng ginamit naming lugar, we treat them as if it is our own. Kung bahay yan, we treat that house as if that house was ours. Talagang pinapaganda mo, talagang nililinis mo. Kung may masisira, ikaw magpapagawa. No? Di ba? So that's what you do. Kasi pinapakita mo rin sa may-ari na pinapahalagahan mo yung kanyang gamit or yung bahay niya, yung property niya. Guess what? The owner is God Himself. At tinitingnan ng Diyos, iniingatan mo ba yung pag-aari niya na pinagkatiwala niya sa'yo? Do you understand that? Isipin mo ngayon, ano ba yung mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa'yo? What are those things? Babalik ulit tayo doon sa kanina, yung pera na hawak mo. Kay Lord yan, sa Panginoon yan. No, ulitin ko ulit. Some people have issues when it comes to the 10%, the tithes that we collect as a church. No, sasabihin, saan ba dinadala nung pastor yung 10% na yon na nilalagay natin dyan sa church? Pinaghirapan natin yung pera na yan. Mga ganong statement, di ba? Kailangan ingatan ng pastor yan kasi pera ng Diyos yan. I have news for you. Yung 90% na natira sa'yo, pera din ni Lord yan. Pera din ni Lord yan. So kung kailangan kong ingatan yung perang nilagay dito sa church na to, kailangan ingatan mo rin yung 90% na natira sa'yo. Because that is God's money. Still. No, pera pa rin ng Diyos yan. Why? Because we treat everything that we have as God's property. Kaya nung sinabi niya rito, if you have not been faithful in that which is another's, who will give you that which is yours? Si Lord din ang magbibigay sa atin kung anong kailangan natin. Yeah? So in Tagalog version, kung hindi kayo naging matapat sa pag-aari ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng inyong sarili? Yung iba na sinasabi dito is actually God Himself. Yung pag-aari ng Diyos. And that's why you treat everything you have as the Lord's. Sa Panginoon talaga siya. Kasi kung yun ang lagi mong mentality, it will be very easy for you to do the same for others. No, ingatan mo talaga. Kahapon, we used the gym, Bustos Gym. So, sabi namin, kung paano natin siya dinatnan, iiwanan natin siya na ganun pa rin. Na parang walang nangyari. Because we want to bless the municipal leadership. No, kasi ni-request namin sa mayor yon na magamit yung gym. And we had favor, inilibre niya. No, since nilibre na, di ba? Ang mahirap nun, libre. Tapos pag alis nung mga gumamit, naku, katakot-takot na basura. So nagre-reklamo yung maintenance ni Mayor tuloy. Mayor, yung pinagamit mo ng libre, ayun, pinagwalis pa kami ng mga kalat nila. Ilang sako yung naipon namin na basura. Pero hindi ganun yung nangyari kahapon. Hindi ganun na nangyari. Pag alis namin, everything is wiped clean. So walang dumi, yung mga upuan nakasalansan na kaagad. Na pati yung may-ari ng upuan, natuwa rin. Kasi bibit-bitin na lang nila yung upuan Bubuhatin na lang nila. Diba? So, when you take care of other people's belongings, you are actually becoming a blessing to that person.
Di ba? When you borrowed something, di ba? May experience nga kami noon, nanghiram kami ng libro. Pag soli namin ng libro, may balot na siya. Sabi ng may-ari, ba't binalutan niyo pa? Baka masira kasi, kaya binalutan na namin. So how do you treat other people's belongings? Or baka naman meron ka dyan na katagal-tagal na hindi mo pa pala na isosoli. Yung mga ganun tayo, di ba? Kasi maliit na bagay lang naman eh. Nakalimutan ko na eh. Hindi rin naman niya hinahanap eh. Di ba? May mga ganun tayo. Baka meron kayong libro ko dyan. Meron kasi akong isang libro, ganito siya, Study Bible from Chuck Swindoll. Ganyan kahaba yun eh. Ngayon ganito na lang siya. Kasi, kaya minsan ayoko i-display yung mga libro ko. Kasi, di ba pagka naka-display, ay, ang ganda nito, Pastor. Ay, ang ganda nito. Mga ganyan. Spiram, minsan sinasabi ko, ikokopya na lang kaya kita para, hindi mo na, para may kopya ka na rin. One way of saying, diskumpiyado ako sa'yo, baka hindi mo isole. I have tapes, cassette tapes before, mga worship tapes, collection, ganito kahaba din yon. Ganito na lang din siya. Why? May mga humiram, nag-enjoy ng gusto sa hiniram, nakalimutan na isole. Sabihin mo, iningatan ko naman. Oo nga, iningatan mo nga, pero hindi ko na magamit. Kasi ikaw na yung inangkin mo na. Di ba may ganon? Sinasabi ko kanina na pag kami tumira sa bahay, tinatrato namin parang amin yung bahay. Pero of course, pag kailangan na ng may-ari, susoli na namin yung bahay. Di ba? Pero merong iba, nag-enjoy, inilagaan yung gamit. Sige, ako na bahala mag-alaga dito. Yung may-ari, hindi niya na ma-enjoy yung gamit niya kasi ikaw nang gumamit. Pero alagang-alaga naman. How do you take care of the things that the Lord has entrusted to you? How do you take care of that? Your marriage, that is God's gift to you. Parang iba gumaganon. Yung marriage mo, regalo ng Diyos sa'yo yan. Binigyan ka ng Lord ng isang tao na magiging instrumento para maging banal ka. Magdi-develop ng patience mo. Yan yung magdi-develop ng iyong kahinahunan. Di ba? Dahil sa taong yan, na-develop yung iyong pagiging mahinahon. Di ba? Kahit gigil na gigil ka na, meron ka lang self-control. Di ba? Bakit nyo tinitingnan yung mga asawa ninyo? Instrumento yan ng pagpapala ng Diyos. Sipin mo, nagiging kawangis ka ni Kristo dahil dyan sa tao na yan. Parang sinasabi niya, sino naman kaya kawangis niya? Nababasa niyo ba yung sinasabi ko? Naintindihan niyo? Well, that person is not perfect. No? Pero sabi nga, yung tao na yan, binigay ng Diyos sa'yo para alagaan mo. Galing din sa Lord yan eh. Yung mga, mag-asawa ba kayong dalawa? Yun. So, blessing siya sa'yo, no? Ay, ayusin mo sagot mo. Blessing na blessing, So, Sherwin, blessing ba yan? Blessing yan. Bakit hindi ka makakibo? Dana, blessing ba si Sherwin? Parang feeling ko paglabas ninyo mamaya may away na mangyayari dito. So your relationship is God's blessing to you. Galing sa Lord yan. Kaya ingatan mo rin. No? What else? Ano pa ba yung mga binigay ng Lord sa atin? Kasi everything daw eh. The earth is the Lord's and everything in it. So pati kalikasan nga natin, kailangan ingatan mo rin yan eh. Di ba? So kaya nga, ngayon lang na-realize ng tao, mali pala yung putol ng puno. Ngayon lang din na-realize ng tao na hindi pala okay na lahat nakasimento. Because of our own doing. So kaya sabi ng Lord, you take dominion, take care of the planet that I have given you. So God owns everything. So faithfulness in these things will result into blessings. So ano pa mga in-interest sa atin? What do you have? Wealth? Your gadget. Yan. Kala mo ikaw may-ari niyan. Si Lord din ang may-ari niyan.
So dahil ang Panginoon na may-ari niyan, gagamitin mo yan according to the purpose of God. Di ba? Kaya yung mga nagpo-post ng mga Bible verses, yung mga, that's wise use of it. Ano pa? Your home, yung bahay mo, pag-aari ng Diyos yan. Paano mo gagamitin sa mga bagay na para sa Diyos? And so we are blessed with those people who open their homes for Bible studies. Di ba? Yung ating San Pedro Bible Study, nag-start doon sa bahay ni na Ate Lisa. Hanggang ngayon, ganun pa rin. So hindi sila nagsasawa na magkaroon ng Bible study doon sa kanila. Sina Ate Ruby, binuksan nila yung bahay nila for Bible study. So pati mga aso nila, nagwe-welcome sa amin. Parating pa lang yung kotse, nagtatahulan na yung mga aso. At kasama sa Bible study yung mga aso nila. Si Snow, yun yung number 1 doon. Sino pa? Yung sa Kulyani natin, si Sharon. Maraming bata uma-attend. Kaya ni Ate Alma. bata pa. Sino pa? Aling Bible study pa natin? Yung ating kina Ate Ellen sa Milflora. Layo ng tingin ko, ito pala si Ate Ellen. Di ba? So, very faithful. Talagang they prepare for that. Yeah, guess what? Pag dumarating kami, nagbubukas ng aircon yan. Pero pag sila lang, nagtitipid sila. A blessing, no? Sacrifice yun. Sacrifice. Sa donasyon. Sino sa donasyon? Si Ma'am Arlene. Di ba? Although we call yung Donation Bible Study natin as the SM Bible Study. Alam niyo ba yon? Yung mga taga-donasyon? SM Bible Study. Silong Mangga Bible Study. Sa ilalim ng mangga. Pero pag umuulan, kina Ma'am Arlene. Yeah? So, ano pa mga bagay ang meron ka na pwede mong gamitin para sa ikakaluwalhati ng Diyos? Lahat yan pag-aari ng Diyos eh. That's why you have to take care of that. Okay? Number 3, it means if you're faithful, you know who the real master is. Who is the real master? Kaya sinabi rito, no servant can serve 2 masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Walang lingkod na magkakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang isa, o kaya magtatapat siya sa isa at mamumuhi sa isa. Hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Some people think serving 2 masters is just like having 2 jobs. So, dalawa yung trabaho mo. Actually, hindi mo kayang pagsabayan yun eh. Di ba? Kahit sabihin mo na dalawa yung trabaho mo, hindi mo magagawa ng sabay yun. So, now, Jesus is not talking about a job. He's talking about a slave and a master. Imposible na ang isang alipin ay magkaroon ng dalawang master. Why is that? Kasi pag-aari ka ng master. So, hindi pwedeng dalawa magmamay-ari sa'yo. Isa lang yan. Okay? So, Jesus was talking about His time, nung panahon niya. No? Kung halimbawa, si Brian halimbawa, binili ko bilang isang alipin. So, wala siyang choice. Alipin ko siya, pag-aari ko siya. Hindi siya pwedeng pumunta sa ibang bahay at magkaroon ng ibang master. Papapatay ko siya pagka ganon. Nung time na yon, okay? Pero ngayon, hindi naman. Wala nang alipin ngayon eh. Wala nang slavery ngayon eh. But during those times, if you are a slave of one, you cannot be a slave of the other. So merong iba na mamasukan kasambahay, pwede yon dito sa bahay na to, tsaka sa bahay na yan. Kasambahay ka eh. Pero iba yung alipin. Pag alipin ka dito, dito ka lang alipin. Hindi ka pwedeng alipin doon. That's what Jesus was saying. Kasi nasabi niya, pwedeng meron kang pera, may kayamanan ka, at the same time, meron kang Diyos, pero hindi ka pwedeng maging alipin nitong dalawa. Kailangan isa lang ang iyong master. And the truth,
Yun talaga ang nangyayari. Namimili ka talaga kung sino yung master mo. Kung sino talaga ang Panginoon mo. And your life will show that. Yung buhay mo ang magpapakita kung sino talaga ang totoong Panginoon sa buhay mo. Yeah? So, I mentioned last week, di ba, kung sino yung mas nagko-consume ng oras mo, kung sino yung mas sinusunod mo, yun yung Panginoon mo. And I'm not only talking about wealth or money. Kasi pwedeng ibang bagay din yan eh. Baka yung motor mo, yun yung iyong master. No, talagang iniingatan mo yung iyong motor. Yeah? May mga misis nagre-reklamo, yung mister ko, mas hinihimas pa yung motor kaysa sa akin. O kaya kotse, kailangan makintab, di ba? Magasgasan ng konti, galit na galit, parang katapusan na ng mundo. May magbabari lang yan, nagkadikitan lang eh. Sabi ko, nag-kiss lang naman yung mga sasakyan nila. Walang gusto magpatalo, kailangan daw may pulis para tignan kung ano yung... I mean, that is just a thing. Of course, pag-aari na ng Panginoon yun. But of course, accidents will happen. I hope God will be glorified in our responses when it comes to our properties like that. Kasi minsan yung parang yung sasakyan na yung dino-Diyos ng tao eh. Di ba? Magbabarilan dahil nagkadikit yung bumpers nila. Or nadikitan nung bisikleta. Di ba nagbibisikleta, alam niyo yun? Nagbibisikleta siya, nadikit siya ron sa isang sasakyan. Bumaba yung may-ari nung sasakyan, tapos nagbunot ng barel. Nadikit lang yung bisikleta. Di ba? Bakit ganun kainit yung ulo? One time, may kasalubong kami. Ito na naman, usapang road rage na naman. Eh, no? Sa San Pedro, eskwelahan, patawid akong may nakamotor. Hapon yon, maliwanag pa. Pero yung kanyang ilaw, grabe sa liwanag. Glaring talaga siya. Pag sinabing glaring talaga, nakakasilaw talaga siya. Isipin mo maliwanag, nasisilaw ka pa rin. So, sobrang liwanag talaga yon. And so, hinila ko yung aking just to flash. Actually, patay yung ilaw ko di ba? Pero pag pinila mo yon, ilaw yon. Magka-flash yon. So, ginanon ko lang. Medyo mahaba nga lang yung pagkakahila ko. So, matagal siyang nakaganon din. So, pagbaba, nagkasalubong kami. Pagdating niya sa tapat ko, nagmura siya. Galit na galit siya. Sa loob-loob ko, ako yata dapat ang nagmumura kasi kanina pa ako nasisilaw sa ilaw mo. In fact, yun ang problem ko ngayon. Pag nasilaw ako, sumasakit yung ulo ko. And that's why medyo nag-iingat-ingat ako sa gabi. Pag nakakasilaw talaga, either I do that, babagal ako. There was one time, huminto talaga ako kasi ang tagal na yung pala nakapark pala yung sasakyan, tapos nakailaw siya na bukod sa mataas na yung sasakyan niya, mataas pa yung ilaw. Ang buong mukha ko talaga yung naliliwanagan. And so I have to stop. Tinignan ko kung paalis siya. Kaya pala hindi lumalapit, nakahinto pala. And you can see those kind of things, na para bang, kagaya nagsignal lang ako, nakakasilaw ka. Pagdating sa harap ko, nagmura siya talaga. I saw it. Nakashade siya, pero kitang-kita ko yung kulot nung kanyang kilay. So think about those things. Think about those things. Ano ba talaga yung binavalue natin sa buhay? Do you value your life na dahil lang dun sa nabusinahan ka o nailawang ka, makikipagpatayan ka? Yeah? What do you value? And I tell you, if you value that, it tells something about your life. It tells something about your life. And you see, Jesus himself shows us that he is really love. Why is that? He remained faithful. Alam ba ninyong namatay si Kristo, nabuhay uli? Ngayon, nasaan siya? Ang sabi ng Bible, He is seated. He is seated at the right hand of God, making intercessions for every one of us.
Namatay siya para sa iyo, nabuhay siya para sa iyo, ibinigay niya yung banal na Espiritu para sa iyo. Umakyat siya sa langit, umupo siya sa tabi ng Diyos, at nananalangin siya para sa iyo. He is praying for you. Think about that. Jesus himself is praying for you. So he remains faithful up to now because we belong to him. And he wants us to see him someday. Pagdating ng panahon, gusto na Jesus, makita natin siya face to face. And the Bible says, we shall see him as he is because we are going to become like him. And that is why you should not be discouraged that you experience so many things, so many problems right now. Kasi ginagawa ng Panginoon yan para i-prepare ka sa eternity mo. And that is why whatever that is, conflicts in your relationships, sa buhay mag-asawa, hindi naman mawawala yan eh. Mag-aaway at mag-aaway talaga kayo eh. But the point is, God wants you to take care of that relationship. Kasi pag inalagaan mo yung relasyon na yan, I tell you, magiging banal ka talaga eh. Na matututo kang umintindi, matututo kang maging mapagbigay, pagbigyan, matututo kang kalimutan yung mga ginawa sa'yo. Because that is what love is. No, love does not keep any record of wrongs. So, okay, parang kinikilig yata yung mga mag-asawa dito. Nag-umpisa na ba yung away? Sorry. So you take care of it. Mamaya na po. Baka kailangan po ninyo ako dyan. So are you getting this? Jesus loves you so much. He remains faithful up to now. And let us all remain faithful to Him as well. Can we all stand up now? Tayo po tayo lahat. Today is the first Sunday of the month and we do have communion on the first day of the month. And as having mentioned this, mahal ka ng Diyos eh. Mahal ka ng Diyos. And gusto niyang iparana sa iyo yung pag-ibig na yon araw-araw. And I want you to think about these things now. As we prepare for communion, kasi ang communion is remembering what the Lord has done for us. Now, aside from dying on the cross, aside from forgiving our sins, cleansing us, ang gusto ng Lord, ma-experience natin siya araw-araw. And I'm sure, araw-araw nagpaparamdam ang Diyos, hindi lang natin napapansin. Kasi araw-araw may ginagawa siyang mabuti para sa atin eh. Last Thursday, was it Thursday ba yan? Friday. Last Friday, bisperasyon ng March for Jesus or Busos for Jesus Parade. Biglang na-inform ako, meron kaming yung teenage pregnancy awareness na seminar para sa mga kabataan ng Tanawan. 3 o'clock. Tapos 7 o'clock, we have to prepare the gym. So okay naman yung time and all. Kaya lang biglang, nung nasa kalagitnaan ako ng pagtuturo, biglang bumagsak yung malakas na ulan. Sobrang lakas niya. Una ko naisip, naku po, hanggang kailan kaya itong ulan na to. And then the more I raise my voice para marinig ako ng mga kausap ko, lalong lumalakas yung ulan. Sabi ko, Lord, what are you saying? What are you trying to say? And bandang gabi na, umaambon-ambon pa rin. Madaling araw, umaambon pa rin. Sabi ko, Lord, meron kaming parade ngayon. And I was reminded, sinabi sa Bible na, my ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. My ways are way higher than your ways. And my thoughts are way higher than your thoughts. And I got the message. I'll just trust you, Lord. I'll just trust you. And guess what? Pagdating ng umaga, it was a very good weather. Hindi mainit. Hindi mainit. And God is so good. When we were traveling, 30 kilometers per hour, motorcade, ayaw namin makatraffic kasi kaya sabi namin 30 kilometers per hour tayo para mabilis lang tayo.
we were able to reach our destination. Naikot namin yung buong Bustos in 2.5 hours at 30 kilometers per hour speed. Ang kinakatakot namin, baka hindi kami umabot ng 9 o'clock. We have to start 9 o'clock doon sa gym. And what happened? We were there, nakarating kami, and then we started 9:15. Lampas sa oras, dapat 9 o'clock start kami. Although we arrived 8:45. Hindi kami nakastart kaagad kasi may mga technicals pa, mga kung ano. And then, meron pang mga portion na natagalan. And I said, mag-a-adjust tayo. Well, guess what? We finished right on time. 11:30. Actually, 11:30 tapos na talaga. But we sang our last song. Pero point is, kahit puro tension na nangyari, you can still see that God is in control. He remained faithful even up to that point. So God is proving His faithfulness to us every day. So we just have to, trust Him. So let's thank Him right now. Pasalamatan natin ang Diyos as we remember all the good things that He has done to us. So while we're worshiping, will you try to remember ano yung mga mabubuting ginawa ng Diyos sa buhay mo ngayon? Especially these last few days. Let's thank the Lord for that.